Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan natin ang ikaapat na bahagi. Antindi mo, Brad. Si Jay pagkabuga ng usok ng Yossi. Tinamad kaming pasukan ng isang subject at nakatambay kami sa bilyaran sa may Intramuros. Nag-iimo ka lang nung nakaraan tapos kinabukasan may chicks ka na agad. Hindi ko siya chicks. Sagot ko habang sinisipat ng tako yung 8. Pero sablay ang tirahin ko. Lumapit ako sa mataas na bar stool at inabot ang bote ng Red Horse at saka tinungga iyon. Saan mo ba nakilala yon? Lumapit si Jay, sinandal sa dingding ang tako at umabot rin ng beer. Mahabang kwento. Pang seryosohan ba uli yan o pang move on lang? Ayoko na magseryoso. Napangiti ako nang mapansin kong nakangiti yung kabayo sa bote. At least mas maganda kay Lara ang pinalit mo. Baka naman may kapatid yon, ereto mo naman ako. Natigilan si Jay nang dumako ang tingin niya sa mga pumasok sa bilyaran. Mga estudyante mula sa ibang university. Brad, tropa yata yun ni Migs. Sinong Migs? Parang may hinahanap ang mga dumating. Yung shota ni Lara. Napalingon ako kay Jay. Sila na? Naka-in relationship na sa kanya si Lara sa Facebook. Kailan pa? Hindi nakasagot si Jay. Napakapit siya sa balikat ko. Brad, nakakaamoy ako ng trouble. Ayun si Migs parang reresbakan ka yata. Bumaling ang tingin ko sa mga parating. Binilang ko ang mga ito. 4, 5 si Migs na nasa likuran ng mga ito. Itinuro nito ang kinaroroonan ko. Pagkatapos binulungan nito ang isa sa mga tropa nito at saka sumibat. Bakla ang puta. Hindi ako kaya at nagtawag ng kakampi. Lakad pa lang ng mga ito palapit sa kinaroroonan ko ay senyales na may gulong magaganap. Kung kaya umuwis na ang mga naglalaro sa paligid. Inubos ko ang beer ko at saka inilapag ang bote sa bar stool. Paano ang hatian nito, pare? Tig-2 tayo o gusto mo 3 na sa akin? Baling ko kay Jay. Isa na lang muna sa akin. Mahina yung tuhod ko ngayon. Alam mo na, may ginawang kababalaghan kaninang umaga bago pumasok. Humithit muna ito ng Yossi bago pinitik sa kung saan. Maangas na huminto sa tapat namin ng mga kumag. Nag-alis ng polo si kumag number 1. Nasa unahan habang tuwid ng tingin sa akin. Mukhang ito ang leader. Huwag ka na maghubad, sabi ko. Magiging mabilis lang to. Kalmado ang pagsasalita ko. Dinuro ako ni kumag number 2 na nasa tabi ni kumag number 1. Talaga palang mayabang ang gagong to. Lugi tayo pare. Sabi ko kay Jay na sadyang nilakasan ko ang boses ko. Oo nga, 4 sila. Sagot niya. Hindi yon. Dahil wala na mukhang sisirain sa kanila. Sira na. Putik. Sinong starter? Tanong ni kumag number 3 na tumingin sa mga kasama. Gigil na. Ako na. Isang mabilis sa suntok sa sentro ng mukha ang ihinawad ko kay kumag number 1. Marahas na napaatras ito at napahiyaw sa sakit. Naging mabilis si Jay. Nakasapak siya sa isa sa mga kumag. Ngunit may isa na nahawakan si Jay sa mga braso mula sa likod. Napauklo siya nang bumawi ang kumag at sikmuraan siya. Dinulahan ko si Jay at marahas na tinadyakan ang nasa harap niya. Bumagsak ito sa sahig. Doon na nakawala si Jay, ngunit matagal bago siya makabawi ng lakas. King ina Brad, ikaw ang may atraso pero akong pinagtulungan. Nakangiwi sa sakit at naghahabol ng hiningang sabi niya. Mukhang mahina ka raw, sabi. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang may sumapak sa gilid ng mukha ko, kasunod ng pagpalo ng matigas na bagay sa balikat ko. Humampas ako sa ibabaw ng billiard table. Hindi ko napansing may dalang baseball bat si kumag number 4. Napangiwi ako sa sakit. Akmang ihahampas nitong muli iyon sa akin habang wala ako sa balanse. Pero 2 kamay kong napigilan iyon at naagaw rito ang baseball bat at saka malakas na binayo ko ang dulo niyon sa sikmura nito. Namilipit ito sa sakit nang bumagsak ito sa sahig. Tumayo ako ng tuwid. Hindi pinahalata ang sakit na nararamdaman na pumipintig sa kanang balikat ko. Talagang tumayo kayo para lang masaktan. Pinahid ko ang dulo ng hinlalaki ang dugo na naramdaman kong naglandas sa gilid ng ibabang labi ko. Napaatras sa mga ito na makita nilang hawak ko ang baseball bat habang pinatutunog ko sa marmol na sahig ang dulo niyon. Nasa mukha ko na
Hindi sila sasantuhin ng hawak ko. Tumayo si Kumag number 4 at iika-ikang kumaripas ng takbo. Na makita ng mga kasama nito ang pag-retreat ay nagsisunura na ring sumibat ang mga ito. Nang mawala na ang mga ito sa paningin ko'y doon ako napahawak sa kanang balikat ko. Napabuga ako ng hininga. Basagulero ka, takaw gulo, walang direksyon ng buhay. Marahas na naihagis ko ang baseball bat sa sahig nang kusang bumulong sa isip ko ang mga sinabing iyon ni Lara. Parang nakukulong sa ulo ko ang boses nito. Lumapit ako sa natirang beer ni Jay at inubos iyon. Walang babaeng kabute na sumulpot ngayong araw. Nakalimutan namin parehong kahapon na hingi ng cellphone number ng isa't isa. Siguro na makauwi ito kahapon ay na-realize nito na isang kalokohan ang naisip nitong plano. Naglakad na ako palabas ng campus nang maramdaman kong may humatak sa laylayan ng polo ko. Mula sa likuran, napahinto ako at nilingon ang inaasahan kong bubungad sa akin. Matagal na sandaling napatitig sa akin si Ali nang harapin ko siya. Hindi ko alam kung bakit parang masaya akong makita siyang muli. O baka pasukan ng langoy ang bibig mo. Sabi ko sa kanya at napakurap siya na parang namamalik mata. Mabuti naman at nagpagupit ka na ng buhok mo at nag-shave. Aniya na hindi pinansin yung panunukso ko. In fairness, bagay sa'yo ha. Mukha ka ng member ng... Ewan, bahala na. Salamat. Sabi ko kahit hindi ko kilala yung tinutukoy niya. Napansin ko rin na ayaw niya yon na pansin na binibigay sa akin ang marami sa campus dahil sa new look ko. High school pa yata ako nung huli ako magpaikli ng buhok. Napakunot noo si Ali nang muling mapatitig sa akin. Lumapit siya at inabot ng kamay ang ilalim ng baba ko. Inilapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko na kung may makakakita sa amin, malayo ay tiyak na iisipin na gahalikan kami. Hindi ko alam kung shampoo o pabangon niya ang matamis na naaamoy ko. Bakit may pasaka? Biglang kinabakasan ng pag-aalala ang buong mukha niya. May nag-gank lang sa akin kanina pero nakwadrakil ko. Ngumisi ako. Proud. Ano? Naningkit ang mga mata niya. Wala. O ano ng plano? May inabot siya sa akin ng malaking paper bag. Suotin mo yan. May pupuntahan tayo. Date na naman? Kakadate lang natin kahapon ah. Uy, ikaw huwag kang masanay. Panunokso ko. Dinot-dot ni Ali ng dulo ng daliri niya yung pasa sa gilid ng mukha ko at napangiwi ako sa sakit. Che, suotin mo na yan dahil may oras tayong hinahabol. Ang demanding naman itong fake girlfriend ko. Sinisilip ko ang loob ng paper bag. Damit, pantalon at isang pares ng Vans shoes ang laman niyon. Amoy bago pa. Ang mga yon, inabot ko ang kamay ni Ali at dinala siya sa hindi kami makakikita ng mga tao. Ano to? Nakita mo naman hindi ba? Oo nga, ang usapan natin kunwaring girlfriend kita pero hindi sugar mommy ko. Hindi kita kayang bayaran sa mga to. Ibinalik ko sa kanya ang paper bag. Hindi ko kayang tanggapin ang mga yan. Tanga, binatukan niya ako. Hiniram ko yan sa mga brother ko. Feeling ko magkasize naman kayo pero hindi ko alam kung pati sa sapatos. Alam mo ikaw? Dinuro ko siya. Nananakit ka na ha? Dali na, magpalit ka na. Napatingin siya sa wristwatch niya na parang may hinahabol na oras. Hoy babae, wala naman tayong pinag-usapang lakad ngayon tapos mamadaliin mo ako. Tinaasan lang niya ako ng kilay at saka pinag-cross ang braso sa dibdib. Fine, fine. Kinuha ko muli sa kanya yung paper bag. Hintayin mo na lang ako ron sa gazebo. Doon ako sa college building namin magpapalit. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa reflection ko sa salamin sa CR. Habang inaayos ko yung kwelyo ng polong Lacoste na suot ko. Nagkasya ang lahat ng dinala ni Ali, liban sa sapatos na may kasikipan pero napagtiyagaan naman. Branded ang lahat. Noon lang ako nakapagsuot ng original na Lacoste. Ang pantalon ko naman ay itim na Levi's. Napaisip tuloy ako na hindi kaya mayaman ng pamilya ni Ali. Pero bakit kinakailangan niya magtrabaho sa coffee shop? Parang hindi ako ang nasa harap ko. Nagmukha akong good boy. Inabot ko ang backpack ko na nakasabit sa dulo ng pinto ng cubicle at lumabas ng CR. Hindi ko alam kung maa-amuse ako sa mga tinging pinupukol sa akin ng mga tao sa koridor. Isa sa mga minions ni Lara ang napahinto pa nang makasalubong ako. Paglabas ko ng building ay natanaw ko na mula sa malayo si Ali na nakaupo sa gazebo. Napakunot noo agad siya pagkakita sa akin. Ngumuso na parang may tinuturo. Napahinto ako at nilingon ng likuran ko.
Pinagtitiginan ako ng marami. Ang iba'y nahuli kong tumatawa. Ano bang tinuturo ng babaeng to? Nagugulo ang hinarap ko si Ali na itinuro ako ng daliri. Nang magyuko ako ng tingin ay doon ko na po na nabaliktad yung suot ko. Ay putya. Kaya naman pala hirap akong ayusin yung kwelyo kanina. At kaya naman pala ako pinagtitinginan. Hinubad ko rin mismo ang polo shirt ko at nakarinig ako ng may napasinghap. Binaligtad ko ang damit habang naglalakad palapit kay Ali at sa gasibo ko tinuloy yung pagsuot niyon. Nakatingala lang sa akin si Ali. Hindi ako sigurado kung napamangha ang nababaka sa mukha niya. Matapos ang ilang sandali, ay tumayo siya at inayos yung kwelyo ko. Bagay sa'yo, mahinang sabi niya. Itinago ko ang ngiti ko nang mapansin kong hindi siya nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Bakit nanginginig yung mga kamay mo? Baka pasmado lang. Doon lang siya nag-angat ng tingin sa akin. Huwag kang lilingon sa kaliwa mo. Aniya habang patuloy sa pag-aayos ng kwelyo ko. Nagsalubong ang mga kilay ko. Ha? Si Lara, nasa kabilang gazebo lang. Mahinang tugon niya. Nakatingin siya rito. May kumislot sa dibdib ko nang banggitin niya ang pangalan ni Lara. Anong gagawin ko? Umangat ang kamay ni Ali at sinuklay pataas ng mga daliri ang buhok ko. Inayos ang ilang strands. Nginitian niya ako ng pagkatamis-tamis. Hindi tayo pwedeng magtagal dito kasi may pupuntahan tayo, babe. Inabot niya yung kamay ko at hinila ko paalis. Kasama ba niya kanina yung boyfriend niya? Naitanong ko kay Ali na makasakay kami ng taxi. Napalingon sa akin si Ali. Boyfriend niya na? Tumangulang ako. Hindi ko napansin. Parang puro babae lang sila kanina. Paliwanag niya. Napangisi ako. Baka na makita ako kumaripas ng takbo. Sa tingin mo ba napansin ako ni Lara? Natawa si Ali. Sino bang hindi makakapansin sa'yo kanina? Lalo na nung bigla ka naghubad sa gitna ng lahat. Seems like you've gained a lot of fans. I didn't know you have a nice bod. Humugot muna ako ng buntong hininga bago muling nagsalita. Hindi ko pinansin ang compliment na sinabi niya. Huwag na kaya nating ituloy ito. Bakit kung sila na pala? Umusod si Alice sa kabilang dulo sa backseat at hinarap ako. Kaya mo lang magustong gawin to ay para ma-win back si Lara? Akala ko ba gusto mong ipakita sa kanya na nag-move on ka na at hindi siya ang nawalan? Show her that you're the one that got away. Kuso. Namura ko yung sarili ko. Napapikit ako ng mariin. Ano ba tong pinuntahan natin? Napatingala ako sa dalawang palapag na lumang bahay na pinagbabaan sa amin ng taxi. Katulad iyon ng mga lumang bahay nung panahon pa ng mga Kastila. May bibisitahin lang tayo. Nagtuloy si Alice sa harap ng mataas na kahoy na gate at nag-doorbell. Sumunod ako sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang gate. At nagtaka ko na bumungad sa amin ng isang matandang madre. Kaagad nitong niyakap si Ali. Kumbento ba itong pinuntahan namin? Ang buong akala ko hindi ka na makakarating. Anang madre na magtuloy kami sa loob ng malawak na bakuran. Hindi kaya retreat house ang pinuntahan namin? Makakalimutan ko po ba? Magiliw na sabi ni Ali. By the way, Sister Bea, si King po pala, kaibigan ko. Kahawig niya yung mga kinahihiligang K-pop ng mga bata. Initian ako ng madre. Nasa 50 na marahil ito. Koreano ka ba? Hindi po, may lahing Hapon po. Magalang na tugon ko at ginantihan ng ngiti. Japanese, Korean, Chinese. Magkakalahi naman ang mga yan. Anang madre na hindi ko na kinontra. Na makapasok kami sa bahay ay may mga sumalubong sa aming isa pang madre na mas bata pa naman at isang babae na nakadilaw na t-shirt ay may bordang purple na ribbon sa bahaging kanan ng dibdib. Binati ni Ali ang isa pang madre at ang babae. Alam mo bang kanina ka pa niya hinihintay? Sabi ng babae na kaagad kaming dinala sa isang pasilyo. Akala niya hindi ka na darating kaya tiyak na masosorpresa yon. Nakasunod lang ako kay Ali na hindi ko magawang makisingit sa usapan nila ng babae upang tanungin kung ano bang lugar ang pinuntahan namin at sino ba yung dinadalaw niya. Napansin kong maraming silid sa pasilyo. May nadaanan kaming saradong kwarto na may batang umiiyak. Maya-maya huminto kami sa isang kwarto na binuksan ng babae. Bumungad sa akin ang isang maliit na silid at isang babae na nakaupo sa kama. Kalbo ito at may suot na face mask. Nakita ko ang biglang panlalaki ng mga mata nito at pag-aliwalas na mukha na makita si Ali. Iginala ko ang tingin. Napansin ko ang dextrose stand sa dulo ng silid.
Alam kong wala kami sa bahay at hindi rin iyon ospital. Pero bakit may pasyenteng dinadalaw si Ali? Sabi ko sa'yo darating si Ali, di ba? Anang babaeng nagdala sa amin sa silid ng pasyente sa kama. Iwan ko muna kayo ha. Tinapik ako sa balikat ng babae at isinara nito ang pinto sa likuran ko. Si Ali ay agad na nagtuloy sa gilid ng kama at umupo roon. Tahimik lang akong sumunod. Sino ang mas namiss mo? Si Ali na kaagad ang niyakap ang babae. Bakas ang kagiliwan niya sa babae. Sa tingin ko'y bata lamang ito ng ilang taon sa aming dalawa. Makakalimutan ko ba naman ang birthday mo? Nag-angat ng tingin sa akin ng babae. Nagtatanong ang mga mata. Ay oo nga pala. Si Ali na hinarap ako sandali. King, si Angeline nga pala. Angeline, si King, bagong kaibigan ko. Bagong kaibigan natin. Happy birthday. Ginawaran ko ito ng ngiti. Nagtataka pa rin ako kung bakit ito kalbo at bakit may suot na face mask. Ano kayang sakit nito at sino ba ito? Tumayo si Ali at may kinuha sa shoulder bag niya. May inilabas siya roon na manipis at kwadradong bagay na naka-gift wrap na inabot niya kay Angeline. Happy birthday. Umayos pa upo si Angeline na excited na binuksan ang regalo ni Ali. Parang nagliwanag ang mukha nito sa katuwaan sa nakita at narinig ko rin na nagsalita ito. Salamat Ali. Anito, akin na. Inabot ni Ali ang wig na regalo niya at isinuot kay Angeline. Sa tingin ko ay mula iyon sa totoong buhok. Doon ko naisip nang isuot nito ang wig na baka kapatid nito ang babae dahil may hawig silang dalawa. Ang ganda mo talaga. Mula pa kanina ay hindi nawawala ang paggiliw sa boses ni Ali. Inayos niya ang wig ni Angeline na halos kasing haba rin ng buhok ni Ali. Tumayo si Angeline mula sa kama at humakbang sa tokador na may mahawang salamin sa pinto. Halata kong hindi ito ganoon kalakas ng maglakad. Pero ang kasiglahan nito ay kitang-kita ko rito dahil sa kagalakan nito. Lumapit doon si Ali upang ayusin pa ang wig nito. Halos magkasintangkad ang dalawa. Kumusta yung huling chemotherapy mo? Masakit pa ba? Parang napatid yung hininga ko sa narinig ko kay Ali. Doon lang tuluyan nag-sink in sa akin kung ano ang sakit ni Angeline. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa. May cancer si Angeline pero napakabata pa nito. Marahang napabuga ko ng hangin nang parang may naramdaman akong mabigat sa dibdib. Ali, magsi-CR lang ako. Agad na paalam ko. Nilingon ako ni Ali bago ako lumabas ng silid. Binalikan ko kung saan kami nanggaling kanina. Dumiretso ako sa patio. Napabuga ako ng hininga at napatingala sa ulap para pigilan na nag-aambang luha sa dulo ng mga mata ko. Alam ko na kung bakit ako sinama dito ni Ali at iyon ang biglang nagpabigat sa dibdib ko. Napakuyom ang kamay ko para mapigil ang emosyon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo. Hindi na ako nagbalik sa silid ni Angeline dahil wala akong lakas na harapin ito. Hindi ka na bumalik. Nagpaalam na ako at pinagpaalam na rin kita. Narinig ko mula sa likuran ko si Ali. Nang lingunin ko siya, nakabakas ang lungkot sa mukha niya. Doon ko napatunayan kung gaano siya katapang na itago ang lungkot kaninang kaharap niya si Angeline. Gusto ka pa naman makausap ni Angeline pero sabi ko sa susunod na dalaw na lang. Patuloy niya. Kapatid mo ba siya? Tipid ang naging ngiti niya. Pagkatapos ay inabot niya yung kamay ko at naglakad kami palabas ng gate. Hindi. Transient house ito ng mga batang may cancer at walang kakayahan na magpagamot. May stage 2 leukemia si Angeline. Obvious ang lungkot sa boses niya. Madalas na nagbo-volunteer ako rito sa bahay para tumulong, para mamahagi ng mga donation na nanggagaling pa sa iba't ibang organizations. Minsan pa nga galing sa ibang bansa. Si Angeline, naging espesyal siya sa akin. Sobrang paborito ko siya kasi ang tapang-tapang niya. Sa kanya ko natutunan na there's more to life than love. Akala talaga ng marami na magkapatid kami kasi magkahawig daw kami. Halos lahat iyon ang sinasabi pero ako, hindi ko talaga makita ang pagkakahawig namin. Nasanay na lang siguro ang mga tao kasi madalas ko siyang dalawin. Nilingon ko siya sa tabi ko. Gagaling pa ba siya? Matagal bago siya sumagot. Oo naman, sagot niya matapos ang mahabang sandali. Naniniwala ako na gagaling si Angeline, kaya dapat maniwala ka rin. Masiglang boses nito at may pagkapositibong sagot niya. Huminto ako sa paglalakad at hinarap siya. Napangiti ako sa kanya. O ano yan? Inangatan niya ako ng kilay. Bakit mo ko pinagpapacharmingan?
May magandang bagay rin palang na idudulot yung pakikialam mo sa buhay ng iba. Napangiti rin siya. Pero hindi nagawang itago ng ngiti niya ang tila lungkot sa mga mata niya. Thank you, sabi ko. Nagsulubong ang mga kilay niya. Nangunot ang noo. Thank you saan? Basta thank you. Nagbaw ako sa kanya. Hoy, huwag mo nga akong ina-anime ha. Natawa siya sa akin at hinahampas ako sa balikat. Pinagmasdan ko ang pagtawa niya. Nawala yung kaninang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapangiti habang nakatingin lamang sa kanya. Dahil na-realize ko na isang malaking katarantaduhan na naisip ko noon na magpakamatay. Dahil may ibang tao na lumalaban para mabuhay.